Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan o Saint Jerome. Isa siya sa orihinal na pantas ng simbahan o Doctor of the Church. Siya ay isang pare, isa rin siyang monghe at naglingkod siya sa simbahan sa maraming paraan. Nagsilbi siya sa Santo Papa bilang sekretarya. Ang pinakamalaking contribution ni San Jeronimo ay pinag-aralan niyang mabuti ang banal na kasulatan. Isinalin ito sa wikang Latin na wika nung panahon na yon. At marami siyang sinulat na mga komentaryo, pagpapaliwanag tungkol sa banal na kasulatan. Kaya naman siya ang patron natin, tayong mga deboto at nagmamahal sa salita ng Diyos na nasusulat sa banal na Biblia. At kung meron mang itinuturo si San Jeronimo sa atin, ay mahalin natin ang banal na kasulatan, basahin ito araw-araw, at pagnilayan at isabuhay ang mga nilalaman nito. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa.
Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagnigning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming ginawang himala ang Panginoon at dahil diyan siya ay naging tanyag. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo ngayon, nanggigilalas sila sa mga ginawa ni Jesus. Ibig sabihin, hangang-hanga sila sa Panginoon. At nakita nila sa Panginoon ang kanilang pag-asa. Siya na yung hinihintay na Mesiyas. Siya na ang hinihintay na sugo ng Diyos. Kaya lang yung kanilang konsepto ng Mesiyas ay isang politiko na Mesiyas. Isang politikal na Mesiyas. Kaya naman, nung biglang sabihin ni Jesus, "Tandaan ninyo, ipagkakanulo ang anak ng tao." Nung marinig nila ito, parang kakaiba yata sa pagkakilala nila sa Panginoon. Ito ang Panginoon makapangyarihan, ito ang Panginoon potensyal na magiging hari na. Biglang sinabi ng Panginoon na siya ay ipagkakanulo. Ibig sabihin, parang narinig nila, matatalo siya. Kasi gano'n ang mga pinagkakanulo, na siya ay maghihirap, na siya ay magdurusa. Kaya nga hindi nila maintindihan, hindi nila naunawaan ang pinapahiwatig ni Jesus. At ayaw din naman nilang magtanong. Kasi nga ay
Ayaw nilang isipin na ang Panginoon matatalo, ang Panginoon ipagkakanulo, ang Panginoon maghihirap. Gusto nila laging nakaangat, sikat at tanyag ang Panginoon. Ganon ang kanilang konsepto ng Mesiyas. Pero ngayon, ang Panginoon unti-unti nang ibinubunyag sa kanila na ang tagumpay ng Mesiyas ay nasa kanyang pagdurusa, nasa kanyang kamatayan lalo na para sa ating mga kasalanan. At ito'y hindi madaling lunukin, lalo na para sa isang tagahanga ng Panginoon. At yung hindi sila nagtatanong kasi iniiwasan din nila itong katotohanan na ito. Minsan ganyan din tayo, namimili tayo ng pakikinggan, namimili tayo ng susundan sa Panginoon. Kapag madali, kapag alam natin ay magiging tanyag tayo, kakampi natin ang Panginoon. Pero pag yung mga paglimot na sa sarili, pag meron ng sakripisyo at paghihirap, diyan tayo umaatras. Tahimik tayo. Yung mga aral ng Panginoon na madali, yan, masigasig tayo. Pero yung mga mahihirap, na kailangan talaga magpakumbaba, katulad ng pagpapatawad, katulad ng paglimot sa sarili, pagpasan ng krus araw-araw, yan yung mga aral na mabigat para sa atin. Hanggat maaari, ayaw nating pakinggan. At ayaw natin i-explore. Ayaw nating saliksikin. Di tayo nagtatanong. Umiiwas tayo. Ganyan ang mga alagad. Umiiwas sila sa katotohanan na ang Panginoon ay maghihirap. Pero mga kapatid, ang ating pagiging Kristiyano, ang pundasyon nito, yung krus. Nakaugat ang ating pananampalataya sa krus ng Panginoon. Kung paanong ang Panginoon pinasa ng kanyang krus, nag-alay ng kanyang buhay, namatay alang-alang sa pag-ibig, ganyang-ganyang landasin ang tatahakin natin. Ang isang tunay na Kristiyano, nagpapasan ng kanyang krus araw-araw. Dumaranas siya ng paglimot sa sarili. At yung buhay niya ay sinasangtabi ang sarili, alang-alang sa iba. Doon tayo nakatatagpo ng tunay na tagumpay sa Panginoon. Doon natin tunay na nalalasap ang maging tunay na Kristiyano kapag nasundan natin ang Panginoon sa landas ng pagsasakripisyo. Ito rin ang aral ni San Jeronimo sa atin. Si San Jeronimo hindi lang Bible scholar, pero siya ay ascetic. Siya ay isang monghe na pinili niyang talikuran ang mundo para sundan ang pagpapakasakit ng Panginoon. Kaya hindi lang si San Jeronimo, hindi lang kilala sa pagiging matalino. Kilala siya sa kanyang buhay pagtalikod sa sarili, sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang paglimot sa sarili upang sundan ang pagpapakababa ng Panginoon. Sundan natin ang Panginoon, lalo na sa landas ng krus. Sumunod tayo kay Jesus na may krus. Kasi maraming mga sumusunod kay Jesus na walang krus. Hindi ganap na Jesus kung wala yung krus. Sundan natin ang Mesiyas na may krus. Nag-alay ng kanyang sarili, niyakap ang krus. At tulad niya, tayo rin, yakapin natin ang krus ng tagumpay, ang krus ng pagkabuhay.
Ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, ang lingkod na nagdurusa, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan at pagkakasunduan naway mamayani sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Alalahanin natin ang mga kahilingan ng mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. Alalahanin din natin ang kahilingan ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon at ibulong natin sa Diyos ang mga sarili nating kahilingan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang anumang pagdurusa na darating sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Jeronimo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin Kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang ibinayo
Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na paikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Naming mahal, sa aming kumakalinga, bukod kang pinagpala, ang pinili